At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Breaking news. Itong si Zaldico ay nagpalabas ng bagong videos pero may pinost rin siya na mga dokumento involving Sandro Marcos na ang dami palang in-insert rin na mga budget. Okay? Ito, unahin muna natin itong kay Sandro Marcos. Ipapakita ko sa inyo itong post ni Zaldico, no? Nakalatag po dito. Ito, 3 post ito ha. Sa every post, ang dami po siyang pinakitang mga proyekto doon na ini-insert ni Sandro Marcos. Yan po ang ipapakita natin una. At ang pangalawa nito ay si Zaldico ay naglabas na po ng bagong video explaining kung ano yung ginawa ni Sandro Marcos. At specifically, itong corruption na ito ng flood control na dinitalye na naman ni Zaldico. Ano ba ang bago? Yan po ang abangan natin at i-react natin. Mamaya, yan, ipapakita ko yan lahat ng mga topics natin. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, heto yung, ngayon lang ito ha, pinost ito ni Zaldico. Ayan. 3 post yan ha, sunod-sunod. Pero nangyari po ito 2 hours ago. Itong sunod-sunod na post ni Zaldico. Ang una niyang sinabi dito sa post niya, ito. Tulad po ng aking, dito na tayo ha, sa pinakagilid muna ang ating basahin. Tulad po ng aking nabanggit sa part 2 ng aking pagpapaliwanag sa totoong nangyari, narito po ang listahan ng mga insertion ni Congressman Sandro Marcos noong 2023. So 2023 pala nag-operate ito si Sandro Marcos ayon kay Zaldico ha. Ito yung ini-insert ni Sandro Marcos. 2023 pa ginawa na raw ito ni Sandro Marcos. Pwede nyo po silang i-check sa GAA at kung nagawa nga ba ang mga proyektong ito. Grabe. So nilista niya ang in-insert ni Sandro Marcos ha. Tayo na raw taong bayan ang humusga. Basing dito, kung kayong mga audience ko sa Donmar TV, itong mga proyekto na ito, kung malapit po ito sa inyong lugar, i-check po ninyo kung ano ito, nagawa ba itong mga proyekto na ito? O di ba kaya'y na-ghost project ba? O di ba kaya'y na-substandard ba? Yung hindi magandang pagkagawa na proyekto, i-check ninyo. Si Sandro Marcos po ang nag-insert raw dito di umano ayon kay Zaldico. Okay, para ma-check natin kung itong si Sandro Marcos, bakit sa sobrang dami niyang pina-insert na proyekto, ang tanong, mamomonitor ba nyo lahat ito, Sandro Marcos? Kung totoo man, itong bagong revelasyon ni Zaldico na ikaw ang nag-insert nito lahat. Ayan sobrang dami. I-check ninyo ha kung sa sa page ni Zaldico, ayan, may blue check yan ha. I-check nyo sa page niya. Tapos kalkalin nyo itong mga dokumentong ito. Ito aabot ito ng 14 pages. Yung isa aabot siguro ng 20 plus pages, itong dalawa. Aabot yata sa mga more or less 90 pages ito lahat 3 ito pinakita niya So i-check ninyo kung mayroong malapit diyan sa lugar ninyo itong mga proyekto na in-insert ni Sandro Marcos, i-check nyo kaagad kung nagawa ba talaga itong wala namang problema dito sa insertions na ito kung nagawa ito ng tama, kung hindi ito sinabstandard, kung talagang merong proyekto na ganito. Hindi po ghost. Okay? So yan po. Pwede nyo po silang i-check, silipin sa GAA kung nagawa nga ba ang mga proyektong ito. Yan ang sabi ni Zaldico. At kasunod nito, nag-post na naman siya. Ito naman po ang listahan ng mga insertion ni Congressman Sandro Marcos para sa 2025 GAA. Kung mapapansin nyo ay taon-taon. Kanina 2023 ito pero meron pa palang 2024. Ngayon 2025 itong binasa ko. Kung mapapansin nyo ay taon-taon, padami ng padami ang insertions niya tuwing BICAM.
ang total ng kanyang insertions sa loob ng 3 taon ay mahigit 50 billion. So, may in-insert siya sa 2024. May in-insert siya sa 2023. May in-insert rin siya sa 2025, which is ngayon. So, 23, 24, 25. Itong mga binasa natin. In every post ni Zaldico, every year rin yan. Okay? So, i-check nyo ito. Kung nangyari ba itong mga insertion ni Sandro Marcos, di umano ayon kay Zaldico. Okay? Oh, yan na, sobrang dami niyan. I-check nyo. Hindi ko mapakita ito lahat ha, kasi kung ipapakita ko ito, mauubos lang ang oras natin sa sa mga proyekto ito. Sobrang dami po ito. At nagkakahalaga po ito ng 50 billion. That's for Sandro Marcos ha, sa 3 taon. Ha? 50 billion po itong pera na ito. Ang tanong, may nakulimbat ba na pera si Sandro Marcos dito? Yan ang pinakatanong. Pangalawa, kung meron mang nakulimbat na pera si Sandro Marcos, magkano ang nakulimbat niya? Grabe guys, kung totoo ito, ang yaman-yaman nila, no? May nakulimbat yung anak, may nakulimbat rin yung ama, di umano, ayon kay Representative Sandro Marcos, wala na. Kahit pa bumaba na sila sa pagiging presidente at congressman, paldo na sila. Paldong-paldo na sila. Nasa comment section ang link. Ganyan yung mga vlogger, di ba? Yung mga nag-introduce ng sugal sa Facebook, yung mga vlogger, di ba? Paldong-paldo na. Nasa comment section ang link. Ay, pero kahit sugal yung ini-introduce ng mga vlogger na yun, at least lumalaban ng patas, ha? Pero hindi maganda yung mag-invite ka ng sugal. Ako, mga vloggers siguro ng mga, hindi nang i-invite ng mga sugal-sugal na yan kasi nakasisira rin yan ng mga kinabukasan ng mga tao. Oh. So, ito, 2024, kasi na-rumble ko ito pagbasa. Ito naman, itong pinakagilid nating sabi ni Representative Zaldico, narito naman po ang listahan ng mga insertion ni Congressman Sandro Marcos noong 2024. Yan. Sobrang dami, no? Sandro Marcos, sagutin nyo itong akusasyon, aligasyon ni Representative Zaldico. Sagutin nyo ito. At kayo naman ang nanonood ngayon sa Donmar TV, i-check nyo kung meron bang lugar nyo dyan na malapit. I-check nyo itong mga proyekto na ito. Lagot si Sandro Marcos dito. Sagutin mo ito, Sandro Marcos. Talagang booking na sila lahat dito. Ngayon, ang tanong ko sa inyo taong bayan, naniniwala ba kayo na si Sandro Marcos ang nag-insert lahat dyan? Mag-comment kayo ha. I-comment nyo ang inyong argumento. Bakit naniniwala kayo? O bakit hindi kayo naniniwala? Okay, basahin natin yan. Okay? Eto naman tayo. Punta na tayo dito sa video mismo ni Zaldico at tayo po'y magre-react dito sa kanyang pahayag. Sa latest video ni Zaldico. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi, may pinapa-insert ng mga projects ang Parang wag actually parang familiar, hindi na raw niya makilala. Kagaya ng kapatid niya si Amy Marcos. Mukhang totoo itong sinabi ni Zaldico. Mga linyahan yan na mga linyahan ni BBM yun, di ba? Hindi raw niya kilala ang kanyang kapatid na si Senator Amy. Dito naman hindi niya kilala. Nabanggit ni Zaldico, di ba? Linyahan ni BBM yun di ba? Mukhang totoo to Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Hindi na raw niya makilala. Linyahan yun ni BBM, di ba? Yan rin ang sinabi niya kay Amy. Hindi na niya kilala yung kapatid niya. Hindi si Amy yung nagsalita. Yan ang sabi niya doon na, di ba? Nagsabi, may pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. Kaya ba si Bersamin at si Pangandaman sinibak sa pwesto? Ala! Pangandaman at Bersamin, maghanda-handa na kayo because hindi ako lang po ay theory ko lang ito. Baka one of these days kayo na ang pagbibintangan. Kasi ang balita namin, hindi raw kayo nag-resign, Bersamin at Pangandaman. Kayo mismo ang nagsabi, di ba? Sinibak kayo. After na sinibak kayo, baka one of these days kayo na yung kakasuhan. Hindi natin alam theory lang ko to. Analysis lang, theory. Kasi ganyan po ang taong hugas kamay. Okay? Merong kasalanang nangyari.
in order for you na malinis ka, may sisibakin ka para, sinibak pala sila. Kasi sila pala yung gumagawa ng ganun. Baka ganun yung datingan ba? Kaya tayo lang po, sana hindi mangyari, pero advice natin kay Pangandaman at itong si Bersamin, maghanda-handa na rin kayo kasi baka ituturo na naman yan sa inyo. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Grabe. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Ito na yung part 2. Season 2, part 2. Para tayong nanood ng Netflix dito eh. Okay, go play. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video nito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Mga Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, Jojo Cadiz, baka pwede nyo ipatawag yan. Okay? ICI, imbestigahan nyo kung totoo ba itong sinabi niya. Jojo Cadiz raw ang nag-arrange sa meeting. Sige. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Nagalit si BBM, lalong nagalit. Baka kulang ng follow-up. Totoo. Ganyan naman talaga eh. Magagalit talaga ang tao kung hindi makapag-follow up. Kasi, baka nakalimutan niya. Di ba? Kailangan yung i-follow up. Kayo naman, yung utak ninyo ha. Kailangan ng follow up yan. Basta uminit ng ulo. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. Bersamin at Pangandaman, baka gusto nyong magsabi ng totoo. Patotohanin nyo itong sinabi ni Zaldico. O sabihin nyo sa taong bayan, Pangandaman at Bersamin, na nagsisinungaling po itong si Zaldico. Tingnan natin yung mukha ninyo. Magpa-interview kayo sa mainstream media o sa media o sa mga vloggers. Magpa-interview kayo. Tingnan natin kung kayo po yung nagsasabi ng totoo. Makikita namin yan eh. Di ba? Nasabi niya, nagalit na ang Pangulo. Huwag niyong pakialaman ang kanyang insertions. Maging mayaman na sila. Nakuha na po natin yung impormasyon na yan dito kay Zaldico ha. Hindi po tayo naggumagawa ng kwento dito. Naipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi natatawa nga ako kasi yung mga loyalista, dati, tanggol ng tanggol kay Zaldico. Ngayon na nagsalita na si Zaldico, nagalit na naman sila kay Zaldico. Ay, nako. Talaga totoo, nagaling sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And So, may 50 billion si BBM, meron rin 50 billion si Sandro Marcos. Wow, ang galing-galing. Sila lang ang yumayaman. Kung totoo, itong sinabi niya. Ay, nako. Sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari.
kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Alam nyo, sa totoo lang, kaya ako dito na natin makokonect talaga, no. Noong pagpasok ni BBM bilang Pangulo ng Pilipinas, ang una niyang ginawa, tinanggal niya ang PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. Ngayon lang natin ito na nako-connect the dots, no? Na kaya pala. Parang gano'n ha. Kaya pala tinanggal ang PACC. Kasi wala nang makapagbantay sa mga kalokohan nila So, ayun yan kaya galing po itong statement na ito ni Zaldico. Bongbong Marcos, ang hinihintay ngayon ng taong bayan ay makapagsagot ka ng detalyadong sagot patungkol po dito sa akusasyon ni Zaldico. Kasi puro po general yung mga sagot niya Kung nakita niyo yung latest press conference niya kahapon, yung binablog natin, wala. Tinatanong siya patungkol dito sa mga akusasyon ni Zaldico. Ang sagot lang niya, umuwi ka Zaldico. Yun lang, hindi niya in-explain. Di ba? Halatang halata na hindi siya naka-ready sa sagot. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi Pati rin ako ako po ay nalilito kung dapat bang umuwi si Zaldico o hindi. Kasi ang ikinatakot ko rin, kapag babalik ito dito sa Pilipinas, baka gurgurin nga. Kasi para patay ka agad yung ebidensya. Nasa kanya lahat yung ebidensya Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman